Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Nasa ng kalooban, sa tuwina'y makapanangan, sa likod man ng mga kahinaan. Mapagtagumpayan ang mga nararanasan. Nananabik na makauwi sa piling mo sa kalangitan, nang mapikati ay gagawing tungtungan. Panghawakan sa iyong mga katuwiran, sa puso ko ay aking pagkaiingatan. Panalangin na aking kalooban, tuluan sa piling mo'y makapanangan. Ako sa'yo'y nagkakatiwala na walang alinlangan. Sa tuwing ano ay alalayan, ako'y palakasin, lubusan. Nasa ng kalooban, sa tuwina ay makapanangan, sa likod man ng mga kahinaan. Mapagtagumpayan ang mga nararanasan. Nananabik na makauwi sa piling mo sa kalangitan, nang mabigatin ay gagawing tungtungan. Manghahawakan sa iyong mga katwiran, sa puso ko ay aking pagkaiingatan. Panalangin ng aking kalooban, tulungan sa piling mo'y makapanangan. Ako sa'yo'y nagkakatiwala nang walang alinlangan. Sa tuwing nawa'y alalayan, ako'y palakasin, lubusan.
sa iyo. Humihingi ng kapatawaran sa aking mga kapabayaan na patuloy na maglingkod sa iyong pangalan. Pinapangako ko na hinding-hindi na ako ulit magpapatalo sa lahat ng pagsubok na ibibigay mo sa akin at sa aking pamilya. Sa tuwing naway alalaya, ako'y palakasin ibusan. Sa tuwing naway alalaya, ako'y palakasin Kapayapaan po at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Brother Aaron Bruso po, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. The sun is a daily reminder that we can rise again from darkness, and with God's help, we too can shine our own light. Have a blessed day, everyone! Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambil ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all! Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection po natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula po sa Ephesians chapter 1 verses 7 and 8 na ganito po ang sinasabi. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. His infinite grace, yes, His infinite love, has saved us from the bondage of sin. He has resurrected us with Him from death due to our sins. We have been bought for a price, His redeeming blood. He laid down His life so that we might live. We are now alive in Christ Jesus. He lives in us, and we in Him. We must follow Christ and be His disciples. We should strive to attain the fullness of His image. Be holy as Christ is holy. Salvation, the
A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. A blessed day to all! Ako pong muli si Sister Lorraine Tayaw. At ako naman po si Brother Kairos Bernabe. At ngayong araw po ay welcome po namin kayo sa panibagong episode ng Youth Worshiping God, Heroes of Faith Edition. Bakit mo kami pinabayaan, Propeta? Bakit ang aking anak ang pinili ng kapahamakan? Pakiusap, pagkaanin mo ang iyong kalooban. Mananalangin ako sa Diyos ng Israel. Magtiwala ka na hindi niya pababayaan ang mga lingkod na nagtitiwala sa Kanya. Nakikiusap ako sa iyo, Propeta. Tulungan mo ako at ang aking anak. Alam kong ikaw ay lingkod ng Diyos at ang mga sinasabi ng Diyos ay totoo. Hindi naman nabigo si Elias, sapagkat ang buhay ng bata ay muling nanumbalik. Ang himalang ito ay nagbigay ng pag-asa at kaginhawahan sa kalooban ng balo. Ang Diyos ng Israel ay tunay na makapangyarihan at nagbibigay ng buhay. Tandaan mo ang araw na ito. Pagpatuloy mo lamang ang iyong pananampalataya at tiwala sa Kanya. Anumang pagsubok o suliranin ang iyong kaharapin, tumawag ka lang sa Kanya at hindi ka niya pababayaan. Ako ay nangangako na habang buhay ang aking paniniwala at pananampalataya sa iyo. Ito ay ituturo ko sa aking anak hanggang sa anak ng aking anak. Ang makapangyarihan at tunay na Diyos. Kung matatandaan po natin, sa paglalakbay ni Propeta Elias sa Zarephath, ay nasaksihan natin ang pagtibay ng pananampalataya ng babaeng balo. Dahil sa panunumbalik ng buhay ng anak nito, ito'y sabisa ng panalangin at pagtitiwala ni Propeta Elias sa Panginoong Diyos. Dahil sa pangyayaring ito, ay nagkaroon pa lalo ng lakas ng loob si Propeta Elias na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa pagpapatuloy natin sa istoryang ito, tatalakayin naman natin ang makasaysayang hamon kay Propeta Elias sa bundok ng Carmel. Ang kanyang tapang ay talaga namang kapuri-puri. Yes, sister. Pagkatapos nga ng mga himala sa Zarephath, makikita naman natin ang isang dramatic at epic na pagsubok kay Propeta Elias. Sobrang excited na po ako matalakay natin ang kwentong ito, sister. Grabe naman sa excitement, brother. Heto na po't uumpisahan na natin.
Makalipas nga ang ilang panahon na pananatili ni Elias sa bayan ng Zarephath, ay inutos ng Diyos sa kanya na makipagkita ng muli kay Haring Ahab, sapagkat malapit na siyang magpadala ng ulan. Agad itong sinunod ni Elias, at naglakbay na pabalik sa kaharian ni Haring Ahab. Sa kanyang paglalakbay, ay nakasalubong niya ang isang lingkod ni Ahab. Ngunit, ang lingkod na ito ay may banal na takot sa tunay na Panginoon ng Israel. At siya ang nagligtas sa mga natirang lingkod ng Diyos. Dahil sa kasabay ng panahon ng tagtuyot, ay ipinapatay ni Reyna Jezebel ang mga propeta at lingkod ng Diyos. Inutusan ni Propeta Elias na sabihin kay Haring Ahab ang kanyang pagbabalik, at sinunod ito ng lingkod. Pagdating ni Elias sa kaharian, ay nagkita silang muli ni Haring Ahab. Ikaw, Elias, ikaw ang nagdulot ng kaguluhan sa bayan na ito. Nagkakamali ka. Ikaw ang nag-akit sa bayan na ito patungo sa kapahamakan sa pamamagitan ng pagsamba sa huwad na Diyos sa simbahan. Tinalikuran at tinakbil mo ang tunay na Diyos. Kaya hinahamon kita sa isang paligsahan kung sino nga ba ang tunay na Diyos. Aking inaanyayahan ng mga tao sa bayan na ito na magtungo sa bundok ng Carmel upang mapagdesisyonan kung sino ang tunay na Diyos. Hanggang kailan pa ba kayo mag-aalinlangan? Ako na lang ba ang nag-iisang naniniwala at nananampalataya sa tunay na Diyos ng Israel? Nagkaroon ng maingay na pagbulong-bulungan, ngunit ni isa ay wala sumagot kay Elias. Humingi si Elias ng 2 toro, ang isa ay para sa mga propeta ni Baal, at ang isa ay magiging alay ni Elias para sa Panginoon. Nagsimula na ang paligsahan, at nag-alay na ng toro ang mga propeta sa kanilang altar, at nagsimula na ngang magdasal. Ang mga propeta ni Baal ay nagsimulang sumayaw, nagsalita ng kakaibang salita, at nagdasal mula umaga hanggang hapon. Ngunit walang nabuong sagot mula kay Baal. Mukhang natutulog ata ang Diyos niyo. Kailangan siyang magising. O baka kaya naman siya'y abala. O nasa paglalakbay. Nag-alay ng toro sa altar at nagdasal si Elias. At ilang sandali lang ang lumipas, ang apoy mula sa langit ay bumaba at tinupok ang handog sa altar ni Elias, pati ang kahoy at tubig sa paligid. At ang lahat ng tao ay namangha. Nagkaroon muli ng malakas na pagbulong-bulungan. Tumingin si Elias sa mga tao at sumigaw ng, "Ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos." Kitilin ang buhay ng mga propeta ni Baal bilang patunay ng pagsunod sa Kanya. Ang makapangyarihang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng apoy ay nagpatunay sa kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ang tagumpay ni Elias ay nagbigay ng matinding pagbabalik loob sa mga tao, at ang katunayan ng Diyos ay nagbigay ng bagong pag-asa sa bansa. Unti-unting dumilim ang kalangitan, tanda ng muling pag-ulan sa kalupaan. Isa-isang pumatak ang tubig ulan at nagsaya ang mga tao. Ngunit, pagkatapos ng tagumpay sa bundok ng Carmel, ay nagkaroon ng takot si Elias nang marinig ang banta ni Reyna Jezebel. Matapos ang tagumpay, ay nagbanta si Reyna Jezebel kay Elias. Ang banta ni Reyna Jezebel ay halos magpabagsak sa pananampalataya at tapang ni Elias. Dahil sa banta ng Reyna, tumakas patungo sa disyerto si Elias at dumalangin sa Panginoon. O Diyos, kahit matapos ang lahat ng ito, ang banta ng kamatayan ay tila bumabalik sa akin. Bakit ko nararanasan ang mga ganitong takot? Pakiusap, Panginoon. Kailangan ko ang iyong patnubay. Nakagigit talaga yung si Jezebel, brother. Gagawin ko yung daing eh. Kahit kailan talaga, kontra sa tama at nararapat. Easy! Ibang Jezebel naman ata yung tinutukoy mo eh. Pero nakakainis nga siya. But, kidding aside, yung tagumpay ni Propeta Elias sa bundok ng Carmel ay isa sa magpapatunay ng kanyang katapangan. Pero,
ang kanyang laban ay hindi pa natatapos. Malalaman natin sa next episode kung paano harapin ni Propeta Elias ang banta ni Reyna Jezebel at ang kanyang bagong pagsubok. Nai-stress ako ng malala, brother! Pero hanggang dito na po muna ang episode natin today. Abangan po natin ang huling yugto ng kwento ni Propeta Elias dito lamang sa Youth Worshiping God Heroes of Faith Edition. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatid na nag-share ng link ng ating pong broadcast. Sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pong pagtatanghal. Sana po ay magkasama-sama tayong muli sa susunod ng mga araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po na kayo ay sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ang Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na atin pong lalakaran. Tayo po ay manalangin. Aba, Panginoon naming Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat, na patuloy po na nagbibigay sa amin ng mga kakayahan, talento at mga karunungan upang magawa namin ang iyong mga kalooban. Ikaw rin, O Diyos, ang nagkakalob sa amin ng mga mabubuting mga pagkakataon. At sa panahon pong ito, ang mga imbensyon ng sanglibutan na nagagamit po namin sa amin pong mga pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po ang makabagong teknolohiya. Panginoon, amin pong hinihiling sa iyo, kami po ng mga lingkod mo na tinawag sa iyong iglesia. Tulungan mo po kami na ang anumang nilikha para po sa aming ikagiginhawa at ikabubuti ng aming mga pamumuhay, lalo na po ang technology, ang social media, kasama po nito ay ang internet na nagagamit namin sa araw-araw. Magamit po ito, Panginoon, sa tama at wastong paraan. Magamit namin ito upang lalo po naming mapalawak ang aming pananampalataya, upang lalo po kaming makapag-share ng iyong mga salita, at hindi ito maging daan upang kami po ay malayo at mahiwalay ng pananampalataya sa iyo. Tulungan mo sana kami, Panginoon naming Diyos, lalo na po ang mga nasa kabataan, na kanila pong maingatan ang kanila pong pag-iisip, ang kanilang kalooban sa paggamit po nila ng teknolohiya na meron po sa mundo. Hindi ito po ay magamit po sa maayos at matuwid na pamamaraan, sa paraan po na ito ay maipaglingkod sa iyo, magamit ito sa lalong ikabubuti ng aming mga pagdilingkod sa iyong dakilang pangalan. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo rin sana ang mga kapatid po namin na sa araw pong ito ay pupunta sa mga pinapasukang paaralan, sa mga pagtatrabaho, sa mga paghahanap buhay. Sana po, Panginoon, masumpungan po namin ang iyong mga pagpapala, ang iyong kapayapaan sa buong maghapon ng amin pong mga paggawa. Gawin niyo po sanang mapagpala ang araw na ito sa amin pong mga buhay. Ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin sa iyo sa pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM,
0991-419-2027 at sa landline 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.